The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.
rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakain, Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakain, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakain, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakain, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Ayan, Ate Esa. Ayan, opening prayer po muna tayo.
We praise you, we love you, Lord Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa aming lahat. Marami pong salamat, Lord, sa kaligtasan, Lord, na ibinigay niyo po sa amin. Sa pagpunta po dito, marami pong salamat, Lord, sa mga nanonood din po, Panginoon, sa internet po namin, sa device, Lord. Marami pong salamat. Lord, kayo po ang manguna, kayo po ang mag-guide sa amin, Panginoon, sa awit ng pag-ibig ngayon, Lord. Kayo po ang madakila, Panginoon. Kayo po ang mag-guide, Panginoon, sa aming lahat. And nawa malulhati ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming sasabihin. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, awit muna tayo kay Lord. Amen. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap, Jesus. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ayan, thank you Lord. Maraming salamat mga kapatid sa napakagandang awitan. Ayun. So bago tayo mag-umpisa, siguro magpakilala muna yung mga kasama ko dito. Sige. Pisahan siguro natin sa katabi ko and then dun sa likod. Hello po mga kapatid. Good morning po. Ako po si Sister Eunice from QC. Ayan. Good morning po mga kapatid. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Esa, anak po ni Brother Anol, and rin po, galing din po sa QC. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Ako po pala si Leona po, and anak po ako ni Sister Jen and Brother Leo from Center po. Good morning, Jesus. Ako po si Brother Cromwell, anak po ni Brother Roger and Sister Leia from Compi Center po. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood. Ako po si Brother Anel from QC Fellowship din po. Good morning, Jesus. Ako po si John Floyd po, anak po ni Sister Jen and Brother Leo po, from Center po. Ayan, thank you Lord. And ako naman po si Sister Heidi. Nakalimutan magpakilala. Anak po ni Sister Pauling at saka ni Brother Floro. Ayan. Ay, opo. Ayan. So, ayun po. Welcome po sa ating CSM edition ngayong pong month of May. So, ngayong pong buwan, ang topic ko naman po, kasama ng mga na-invite po natin ngayon is about self-care. So, para po sa mga nanonood natin online, meron po sana akong itatanong sa inyo. Pagka po ba
napag-usapan yung self-care, ano po yung mga Bible verses na naisip nyo regarding self-care? Ayan. Pero siguro pwede muna nating batiin, no, kung sino na yung mga online natin. Sige. Pero kayo ba, mga kapatid, habang tinitingnan ko kung sino yung mga naka-online, kung kayo ba yung tatanungin, ano yung nasa top of your mind kapag ka sinabing self-care? So, siguro sa likod naman, kay John Floyd naman. I think po, physically po and emotionally po, pag self-care. Pag self-care, dapat check ka doon. Opo. Ayun. Si ano naman, Pag pinag-usapan yung self-care, ang pumapasok syempre yung physical and mental. At idagdag na rin natin yung ating heart, yung ating mga motivations, dispositions sa buhay. Ayun lang siguro. Yun lang ayun, po. thank you, Lord. Sige, si Cromwell naman. Akin po yung self-care, parang taking a time with yourself po. Parang time for yourself, no? Sige, si Leona. Yung self-care po para sa akin is yung the way, yung physical nga rin po. Kung paano po kayo manamet sa sarili nyo. Kasi doon din po lumalabas yung self-care. Parang dapat it shows physically Yeah. or Yes sa po. appearance mo kung how you take care of Yes yourself. I see. Sige, si Esa naman. Sa akin po, self-care, pagtitake ng responsibility to prioritize your own needs. Oh. Then po, parang hindi lang siya physical, yung nabanggit ng mga iba nating kapatid, no? Physical, mental, emotional, and lalong-lalo spiritual po. Ayun, amen. Si ano kaya? Si Eunice. Kapag ka self-care, ano yung masasabi mo? Sa akin po, yung self-care is having peace of mind po sa different aspect sa atin. Ayun. So parang kapag ka sinabing self-care, hindi lang pala siya isang bagay, hindi lang pala siya physical, hindi lang pala siya emotional, mental din, and also spiritual. So ano siya, kumbaga complex siya. And parang, yun nga, since sinabi natin self-care, ano siya, personal siya talaga. So parang ikaw yung mag-a-assess sa sarili mo. So ano kaya yung mga sino kaya yung mga naka-online natin bago ko kayo balikan? Ayan. So good morning po kila Sister Teresa Ramos. Ayan si Sister Nida Gelardino, si Kumare. Si Lorna Rosilio Pehi, Carmela Tison, si Nanay Zenny Baez, good morning po. Sister Rita Manggao, oy si Lola. Ayan, si Elizabeth Marasigan. Ayan po. Sister Sally, si Lola din. Ayun. Hi, Ate Shane. Thank you, Lord, sa support. Ayan. Stage nanay. Ayan, pati si Sister Jen, Brother SJ. Ayan. Yun, sagot ni Sister Jen. Pag sinabi daw na self-care, para sa kanya daw is Philippians 4:4. Ayun. So, thank you, Lord. Pati si Pastor Simple. Ayan. Good morning po. Si Ate Jam. Mark 12:31 naman. Thank you, Lord po sa mga sagot. Si Ate Shane. 1 Timothy 4:8. Physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable in every way. Ayan. Hello din po kay Sister Jen Abuyabor. Sister Amy Hernandez. Ayan. Good morning po. Hello po, Brother Bong. Thank you for watching. At saka hello na rin po sa nanay ko at sa tatay ko na naghatid sa akin. Ayan. Thank you, Lord. So, ayun, balikan ko ngayon yung mga kasama ko dito. So, ayun nga, yung nabanggit natin kanina, when you say self-care, comprehensive siya. Hindi lang siya isang aspeto ng buhay natin. So, and nabanggit ko na nga rin, since self-care siya, so personal. So, ikaw yung makakapag-assess if you are doing good sa self-care mo. So, having said that, meron po akong binigay sa kanila ng mga, emojis. So, para saan ba tong emojis na to? So, para i-assess, yung lang naman, konti lang naman na assessment tungkol sa kanilang self-care. So, meron akong ibibigay sa inyong 10 questions lang. Ayan. Tapos, pakisagot. Ayun. Tapos, pakisagot na lang para makita natin how are you nga ba regarding sa self-care mo. Sige. So, 10 katanungan. Umpisahan na natin. Number 1. So, in the past month, have you experienced sleeping for less than 8 hours? Oh my God. Sali ako. Lahat tayo, puyat.
Everyday puyat. Bakit? Nagtanong ako, no? Pero ako din puyat. Sige nga, bakit less than, kasi lalo na sa kanilang mga kabataan, 8 hours talaga ang required. Well, at least sa akin na adult, 6 hours lang. So, bakit kayo kinukulang ng 8 hours na tulog? Siguro, si Cromwell. Sa akin po, sa school kasi po, sinabay-sabay na po yung mga activities namin. Parang minadali na po. Oo, kasi yung babaguhin yung school year calendar nyo, no? So, sobrang dumami yung activities. Pero dati, hindi naman ganon. Ngayon lang. So, dapat pala yung tanong ko, nung last year. Hindi, joke lang. Ayun, sige. So, second question. Ito naman. This week, have you had a quiet time with God? Ayan. Yay! Thank you, Lord. Siyempre, ano yan dapat? Dapat palagi tayong check dyan. So, sa spiritual self-care, check dapat tayo dyan. Number 3, have you cried over a song you listened to, movie or TV series you watched recently? So, this is about your emotional self-care na parang, vulnerable ka ba about your emotions? Or kumbaga, hindi ka gaya ng iba, diba, na parang sinosuppress nila yung nararamdaman nila. So, meron ba kayong iniyakan na movie or song recently? Oh, yung mga girls lang. So, yung mga boys talaga, medyo mataas yung nila sa emotions nila, no? Ayun. Saan kayo naiyak? Song? Over a song? Or over a movie? Okay. Ikaw, song. Parang overwhelming kasi, no? Kapag po kasi nag-work ako, nagpapatugtog ako ng worship song sa umaga. Tapos, iyakin po ako. Pag umiyak. Di ba, pag nakikinig po ako ng worship song, habang nag-work, tumutulong na lang yung luha ko bigla. Parang na-overwhelm ka nung presence ni Lord. Ayun. Thank you, Lord. So, kasi parang sabi nila, kapag ka daw healthy yung emotions mo, yun nga, yung hindi mo kailangan itago. Ayun. So, number 4, have you reached out to a friend recently to help out or to ask for help? Ayan. Meron ka bang kaibigan na Okay. Ayun. So, thank you, Lord. So, actually, kasama sa self-care ay yung social aspect nun. So, it's either ikaw yung humingi ng tulong or ikaw yung nagbigay ng tulong. Kasi, hindi lang daw siya yung parang minsan kasi, yung mga tao pala, tinatanong mo kung kamusta ka, sasabihin sa'yo okay. Pero yung pala, kailangan mo pala siyang tanungin pa ulit ng marami pang beses para mag-open up siya kasi hindi pala siya talaga okay. So, yung okay na pag-aalaga sa sarili is not just for ourselves, pero checking din yung others. And ikaw din siguro, parang maging vulnerable ka and open ka kapag kinamusta ka ng mga kaibigan mo. Ayan. So, next naman, ito physical ulit. Have you ever experienced taking a bath only when you need to go out? Ay, si Leona lang. Okay lang yan, Leona. Hindi naman halata. Ayun. So, hindi lang naman ikaw. Marami akong kilala. Oo, yun. So, minsan kasi nakakatamad maligo. O kaya minsan parang hindi naman kasi mainit. So, na lang. Paglalabas na lang. Ayan. So, next. Ito naman. Mental aspect. Have you tried to disconnect from social media? Ayan. Tanungin ko si Eunice kasi sila ni Esa yung hindi nag-disconnect sa social media. Tapos isa na nag-disconnect siguro. Sige, ikaw, bakit hindi ka nagde-disconnect? It doesn't affect your mental health, yung ganon. Kasi po ako, kung ano po yung nakikita ko sa social media, unbother po ako eh. Parang wala po akong, parang di naman po kasi siya nakakatulong sa akin. So, ba't ko po papansinin? Kaya, Ayun. Thank you, Lord. So parang tinitake in mo lang kung ano yung helpful and then hindi mo na pinapansin yung mga negative. Parang importante din daw kasi sa self-care yung positive na social media. So parang kung may makita ka man negative, X na. Yung mga boys naman, siguro sa Inol. Regularly, nagtatry ako mag-delete ng Facebook at least for mga 3 days to 1 week to social media detox. Kasi, ayun nga, malakas kasi siya kumain ng oras.
Especially sa mga estudyante na busy na nagbabalance ng mga schoolworks, ganto ganyan. So, ayun, effective naman siya, social media detox. And ano din siya, ilapit na rin natin sa usapan na self-care. Ayun nga, alam naman natin yung mga nakikita na sa social media and madalas impluwensya siya sa ating mga isipan. Maganda rin na malayo tayo doon, kahit mga ilang araw lang. Para, ayun, reflect. Pwede namang maghanap ng source ng information other than social media. Merong mga news, pwede ka magbasa or mga libro. Yun po yung mga alternative ko pag dinidelete ko yung minsan yung Facebook ko. Kasi Facebook lang naman po yung aking social media account. Yun lamang po. Thank you, Lord. Ayun, thank you, Lord. Oo, kasi yung iba, parang ang naririnig ko sa iba, yung, parang ang sinasabi nila, dinidelete nila yung, ay, hindi naman dinidelete, or nagdi-detox nga sila from social media just to have a self-time, or parang yung reaching out to their core. Kasi parang, di ba, kagaya nung old times, wala naman kasing social media. So, sino ka nga ba, ano ka nga ba, without the social media? So, yun naman yung ginagawa ng iba. Next question, ayan. So, have you had a good laugh recently? Yung parang napatawa ka na as in sobrang saya mo. Ayun. Sige, sino gustong mag-share? Anong tinawanan nyo recently? Ay, grabe. May narinig ako yung katabi daw. Sige, sino gusto mag-share? Ano yung reason yung as in napatawa kayo? Sino ba? Gusto mo, niya. Ako po yung sa pinapanood ko ng series sa Netflix, yung Young Sheldon. Yung? Young Sheldon po sa Netflix. Oo. Natutuwa kasi ako sa character ni Sheldon. Yun lang po. Napaka-witty. Opo. Oo, ayan. Sa mga girls, ano yung recently na tinawanan nyo? Sino gusto sumagot sa mga gandang katabi ko? Si Leona? Sige, Leona. Yung sa K-drama po. K-drama. Yes po. So, nakakatawa na nakakakilig. Na nakakaiyak din po. Ano nakakaiyak? Oo. Mixed emotion, ayan. So, yung palang pagkakaroon ng good laugh, it is a good self-care practice. Kasi actually, di ba parang merong therapy na, laugh therapy, na wala namang dahilan, basta kailangan mo lang daw tumawa para ma-relax ka or para ma-loosen ka, di ba? Minsan kasi parang napaka-stiff na natin or masyado na tayong pressured. Ayan. So next naman, eto ulit. Have you read the Bible recently? So dapat ito daily, di ba? Ayan. Oh, thank you, Lord. Sige, anong verse? Biglang no? Sige nga, ano nga pong verse? Ayun. And then, sige. So, thank you, Lord. So, ganun naman talaga. Yung self-care natin, again, very important yung spiritual na aspect nun. And makukuha natin yung strength natin talaga sa salita ni Lord. So, dapat check tayo dyan, mga kapatid. Next naman, social aspect ulit. Have you played a board game or maybe kahit anong game with a friend or family member? Uy, ang galing. Ikaw din, si John Floyd. Sige nga, John Floyd. Sino nakalaro mong family member? Si Yona po. Si Leona, kayong dalawa. Ba't kanina hindi siya nagtaas? And then, nagtaas ka rin ba? Anong ginawa niyong Anong nilaro niyo? Ano lang po? Yung F1. Sige. Yung F1 po. Naglaro kami dalawa. At saka yung mga Uno cards, tas Monopoly po. Ganun. Masaya ba makipaglaro sa kapatid? Opo. Ba- Pero Opo. minsan asar Nakakaasar. po. Oo, no? Mamaya, ang saya-saya nyo, mamaya nagiiyakan, o kaya naghahampasan. Wala namang hampasan. Wala naman. Wala naman po. Ayun. So, thank you, Lord. So, kasama rin pala sa self-care ay yung social or yung pag-take care din doon sa relationships mo. So, ayan nga, yung kanina, yung question natin, have you reached out to a friend? Ito naman, have you spent time with your family member? So, kasama siya sa pag-self-care. So, parang, ang revelation sa akin dito, yung self-care pala, it is not just about yourself. No? Parang connecting yourself to others. Parang kapag ka-disconnected ka pala, hindi pala okay yung self-care mo kapag ganun. So, last question, ayan. Practical
about practical aspect. Have you recently planned your activities for the week or make a budget? Ayun. Sige. So, sino pa hindi masyadong nakakasagot? Si Cromwell, ano yung activities mo for the week? Ano yung mga na plano mo? Yung sa akin po, matapos lahat ng activities sa school. And then, Tapos, nagme-meditate rin po minsan. wow. Thank you, Lord. Importante yung meditation para sa iyong spiritual aspect, para sa iyong mental health, and para na rin sa iyong emotion. So, good answer yung kay Cromwell. So, siguro bago ako magbigay ng another question, baka pwede muna tayong mag-offer ng isang kanta. So, tawagin ko muna si John Floyd. Ano yung song mo para kay Lord? Ano po? As High as the Sky po. Sige nga. Thank you, Lord. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who are reverent for Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. All my being praises holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. Si Yahweh magpakailanman, pangalan niya'y laging pasalamatan. Si Yahweh magpakailan, huwag kaligtaan, kanyang kabutihan. Huwag kaligtaan, kanyang kabutihan. Huwag kaligtaan, kanyang kabutihan. Ayan, thank you, Thank you, Lord Lord. po. Ang galing naman ng birthday boy namin. Ayan, so napansin ko lang dun sa song, no, yung isang phrase doon, all my being praise His holy name. Ipasok ko na dito yung yung tinanong ko kanina sa mga online viewers natin. Kasi nung inaaral ko tong topic, parang personally, nahirapan akong maghanap ng reference na Bible verse about self-care kasi walang specific mention na Bible verse about self-care. And then, nung binigay sa akin ni Lord yung word, na-surprise ako na ito pala yun, yung na yun. Tapos nakita ko nga sa song ni John Floyd, All My Being Praise His Holy Name. Kasi yung binigay sa akin ni Lord na verse is taken from, Romans 13:9. Actually, marami tong references, iba-ibang Bible verses na minention ito. Pero itong Romans 13:9 yung babasahin ko. Sabi dito, the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. So, kasi dun sa song, di ba, All My Being Praise His Holy Name. Kasi dun sa, di ba, sabi, Master, what's the greatest among the commandments? And then sabi nga dun, love the Lord your God
Yun, so parang with all your being. And then yung second, love your neighbor as yourself. So palagi po nating naririnig yun, pero ang naiituro sa atin madalas is yung sa first part nung sa second commandment, which is love your neighbor. Pero nandun din po pala, nandun din yung pagtuturo about self-care. Kasi sabi doon, as yourself. So parang, ito yung palagi nating naririnig no na hindi ka makakapagmahal ng iba kung hindi ka marunong magmahal sa sarili mo. So yung pala, parang prerequisite pala na magmahal ka sa iba is marunong ka munang magmahal sa sarili mo. Kasi sabi nga nila, you can't pour from an empty cup. So anong ilalagay mo kung ikaw mismo empty ka? So yun. So parang very thankful ako kay Lord na, wow, ganun pala yung doon pala sa greatest commandment, nandun pala yung pagmamahal sa sarili. And ayun nga, yung kanina mga questions natin, di ba, meron tayong mga questions na guilty tayo, na parang hindi pala check yung self-care natin. So, siguro, bago ako magtanong ulit ng pangalawa, hingin ko muna yung song ni Eunice. Ayan. Yung meron siyang song offering. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful and worthy to be praised. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God. To you I belong. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God. To you I belong. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful. For you are so wonderful. For you are so wonderful and worthy to be praised. Thank you, Lord. Ang galing-galing naman. Thank you, Lord. Nakakaiyak naman, Ate Eunice. Mas nakakaiyak kasi hindi ganun kaganda yung boses ko. Ayan. Anyway, ayun. So, ayun nga, nabanggit ko kanina, no, na nasa second greatest commandment pala yung self-care. Pag sa inyo ba, nung nabanggit ko sa inyo yung topic na self-care, pumasok ba sa isip nyo na isa siyang serious matter or very, kumbaga, mabigat siya na topic na parang gano'n, na parang very important pala siya sa akin in the aspect na sa spiritual, and then ano pa sa palagay niyo yung aspect about self-care na very important para sa inyo? So siguro umpisahan ko kay Cromwell, tas dito sa baba.
ano yung ano, sa palagay mo importante or very serious matter yung self-care? Serious matter po yung self-care kasi it talks about our health tsaka well-being natin. And yun. Oo, so parang kapag ka kasi hindi maganda yung pakiramdam mo, parang hindi mo rin magagawa yung mga kailangan mong gawin service sa kagaya nito. Halimbawa, paano kung may sakit ka, naalala ko si Ate Sheng dati, maano yung boses niya. So, di ba, parang importante talaga na check yung healthcare mo, yung iyong health. Si ano naman, Ine. Ayun po, self-care is undeniably important. Mahalaga talaga siya. Actually, may word po ako dyan Amen. from 1 Corinthians 6 verse 19. Mhm. Sabi dito, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Sa verse na to, may tatandaan tayong dalawang bagay. Our body is a temple of the Holy Spirit, and it is not our own. Pag ang isang bagay ay hindi sa atin, ibig sabihin, kailangan natin ingatan. At yung katawan natin ay ganun. Hindi sa atin yon, galing yon kay Lord. At kailangan natin yon ingatan. Hindi lang dahil hindi sa atin yon, dahil nananahan yung Holy Spirit through our body. And ayun, as Christians din, we should view self-care not as just yung physical maintenance lang, but also yung mental state ay mahalaga din. But one aspect stand out to me the most po. Ito po yung ating heart. Kasi we often think of self-care as physical and mental lang. But although tama yon, although totoo yon, we should also take care of our hearts. Our hearts na naglalaman ng ating mga disposisyon sa buhay, mga motivation natin, mga desire natin. Kailangan napapanatili natin yun. Kailangan healthy din yun. And it is important na inaalagaan natin yun. Ayun nga, bakit mahalaga na inaalagaan din natin ang ating puso? Ayun nga, sabi nga din dun sa Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ayun po. Yun po ang self-care para sa akin. Since our body is a temple of the Holy Spirit, kailangan natin alagaan yun. At kailangan natin siya alagaan sa physical na aspeto, sa mental, at pati na rin yung ating mga puso. Yun po. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Napakaganda naman nun. Oo, no? Kasi etong katawan na to, hindi lang tayo ito eh. Nandito yung part ni Lord, nandito yung Holy Spirit. So, check tayo doon na this is the temple of the Holy Spirit. Kaya whatever we do with it, answerable yun. Or kumbaga, meron tayong sasagutin kay Lord. Ayan. Si ano naman, John Floyd. Sa akin po, yung self-love po, pagdating po sa physically po, sa tingin po, kailangan po natin alagaan yung katawan natin. As sinabi nga po ni ano na binigay nga po to ni Lord, tas dapat po, na alagaan po talaga natin kasi ginagamit po natin itong katawan natin is para maglingkod po kay Lord at maano po natin ang ganap at kasiyasiya na buhay po. And pagdating naman po sa spiritually po, ang katawan po natin ay tahanan ng banal na Espiritu Santo po. Kaya dapat palakasin po natin at alagaan din po natin. Ayun po. Ayun, thank you, Lord. So parang same nung kay Angel, no? Yun nga kasi, hindi lang importante na nagdodwell sa atin yung Holy Spirit eh. Dapat Spirit-filled tayo. Dapat yung Spirit natin, di ba minsan may time na parang feeling natin nanghihina tayo. Baka kailangan nating mag-connect kay Lord. Baka hindi nag-check yung spiritual aspect ng self-care natin. So, importante na spirit-filled tayo as in 100%, di ba? Ayun. So, si ano naman? Si Eunice. Sa akin po yung self-care po is giving love sa sarili natin. I-connect ko lang po yung sinabi ni Enel na yung pagka minamahal natin kasi sarili natin, nag-glorify si Lord kasi temple, yung body natin temple ni Lord. Sabi nga po sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do all the glory of God. So,
sa simpleng pag-aalaga ng katawan natin, hindi natin alam na glorify pala natin si Lord sa ganong bagay. Kaya ayun po, para sa akin yung self-care. Oo, ganun siya ka-importante kasi whatever we do, masking sabi nga ni Leon na kanina, yung self-care is the way you present yourself. So, even how we present ourselves, it gives glory kay Lord. So, ganun siya ka-importante. Parang self-care is also a reflection of God in us. Si Esa naman. Sa akin naman po, gusto kong i-emphasize yung service sa ibang tao. Sa akin po kasi mahalaga, yun nga po, you cannot give what you do not have. So yun nga po, kung ikaw mismo, hindi mo inaalagaan yung sarili mo, paano ka mag-aalaga ng ibang tao? So sa akin naman po, sa personal life ko na, yun nga po, working na ako, tapos nag-serve din po sa ministry. Napakalaking bagay ng self-care na una-una yung spiritual. Paano ka makakapagturo kung ikaw mismo hindi ka nag-aral? Paano ka makakapagturo ng salita ng Diyos kung ikaw mismo walang relationship kay Lord or hindi mo na-maintain yung relationship mo kay Lord? Paano ka makakapag-praise and worship since worship leader din po ako kung hindi mo inaalagaan yung boses mo, kung hindi ka natutulog ng maaga, 'di ba? Kasi syempre po yung boses related din po sa pagpupuyat, 'di ba? So ayun, paano ka makakapag-serve fully? Na yun nga po yung calling natin, 'di ba? To serve other people and to serve the Lord. So paano ka makakapag-serve kung yung sarili mo inadequate? Kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Ayun po. Oo, actually isa yan sa parang biggest na confusion or kumbaga dilemma ng mga Christians. Kasi meron kasi tayong calling, 'di ba, to deny ourselves. Na parang minsan over na nagiging selfless tayo, na parang yes, selfless ka nga, pero equivalent na pala siya into neglecting yourself. Kasi gusto mong magbigay or mag-serve ng others, unahin yung ibang tao, pero nane-neglect mo na pala yung sarili mo, which is hindi rin naman tama. Kasi sabi nga ni Lord again, bago ka magmahal ng iba, before you love your neighbors, mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi the way you love yourself, yun yung requirement ni Lord na pagmamahal na ibibigay mo sa neighbor mo. Sige, si Leona naman. Hello. For me po yung self-care. Bilang estudyante po, kasi po 'di ba ngayong year po namin halos minamadali nga po lahat. Bali po ang namin since graduating kami, as in sabay-sabay po lahat ng mga research, films, mga activities. So po, parang nawawala din yung self-care kasi hanggang madaling araw gumagawa po ng mga assignments, project. Ako po, naging director po ako ng isang film namin. So, parang nawalan din po ng self-care since na-stress ako dun sa film namin. Kasi as a student po, for me po, hindi po madali maging director. Tapos hawak mo yung buong klase. Ayun po. Tapos po yung sa social world po. 'Di ba halos yung mga girls po, mahilig sa mga makeup, sabay-sabay umuuso sa mga trends. Tapos parang kapag nakita natin yung sarili natin na, ay, ang ganda ko, parang ko sa ganito na to. Parang masyado natin pinupuri yung sarili natin sa isang bagay. Parang kapag po kasi sumorba tayo sa self-care, nagiging mayabang yung tingin natin sa sarili natin. And sa spiritual po, may word po akong babasahin. Sa Kawikaan 31 verse 30, ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya, at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Hindi naman po masama sa na mag-ayos ka ng sarili mo. Pero po kasi yung ugali natin sa loob, mas maganda po kung aayusin natin yung ugali natin sa loob kaysa po sa panlabas. Kasi po, di ba, meron pong mga tao na, ay, pag nakita, ginajudge nyo po agad. Pag nakita mo, ay, siguro mabait ito kasi ang ganda ng itsura niya, ganyan po. Pero once na nakilala mo po ng personal, parang iba na po yung the way mag-act or magsalita sa'yo. Yun po. Oo, sometimes you can, yung iba, diba, they fake it.
'di ba? Parang yung parang una ipapakilala nila yung sarili nila that they are yung kind person, pero kung ano talaga yung overflowing dun sa kalooban mo, lalabas at lalabas yun eh. So kung ano yung meron ka sa loob, it will show outside. Kaya importante na inaalagaan talaga natin kung ano yung nasa loob natin, yung spirit natin, ayan, yung ating health, yung ating mental health, yung ating emotions. Napaka-importante na check tayo doon. Gusto ko lang balikan yung sinabi ni Leona kasi isa yan doon sa mga, kumbaga, concerns din ng mga Christians na yung kanina, parang nagiging, napapabayaan mo yung sarili mo. Yung pangalawa naman, ayun nga, yung parang nagiging narcissistic na tayo or nagiging, nagiging idolatry na siya na parang, ayan, gusto mong sumunod sa trend tapos parang feeling mo, ito na yung definition ng beauty para sa akin. Na parang para sa'yo, kapag halimbawa, di ba mayroong mga tao, halimbawa, pagka hindi ako naka-makeup, parang feeling ko hindi ako maganda. Yung parang ganon, nagkakaroon na ng ibang definition sa'yo, yung beauty. Na parang kapag hindi ka halimbawa nakapag-gym, parang feeling mo napaka-pangit mo na or feeling mo tumaba ka agad ng 1 kilo, ganun. Yung ganun, yung parang na siya, nagiging vanity na siya. So hindi lang pala, parang self-care, sabi nga ni Leona, hindi masama na nagme-makeup, hindi masama nag-aayos, hindi masama nag-gym, nag-exercise, pero yun nga palaging ang question natin is, do not let na yung ginagawa natin would lead you into sin. Na parang nagiging idolatry na pala siya, na parang wino-worship na pala natin yung sarili natin. Dapat ang check mo palagi is, nagbibigay worship pa ba yun? Nagbibigay glory pa ba yun kay Lord? Tama ba mga kapatid? Oo. So ganun pala siya, napaka-importanting topic ng self-care na minsan parang tinitake natin siya ng lightly. Pero very important and very complex na topic. So bago tayo magpatuloy, siguro batiin na muna natin yung mga may birthdays. So sino-sino ba yung mga birthday? Pwede niyo ba akong tulungan, Leona? Ayan, happy birthday po kay Brother Rudy Toledo and kay Brother Floyd Abuyabor. Happy birthday! Ayun, Sister Feli Madla, Sister Bea Lopez, Brother Fred Sebastian, Brother Rene Sumangil, Sister Jeline Rubio, Sister Bina Orfanel, Sister Mary Ann Co, and Sister Bining Enriquez. Meron ding nagse-celebrate ng anniversary, Brother Rogelio and Sister Jovel Pante. And happy birthday also kay Sister Jenny Auditor. Ayan. Brother Bong, pasok. Happy birthday po! Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Enjoy your day po. So bago kami mag-continue ng aming kwentuhan, hingin ko po muna yung love offering ni Brother Emil. Thank you, Lord po. Oh, Yahweh, you are my strength. Oh, Yahweh, you are my life. Oh, Yahweh, you are my strength. Oh, Yahweh, you are my life. I give you praise. I give you praise.
I give you glory now and forever, my Lord. Oh Yahweh, you are my strength, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. I give you praise. I give you glory now and forever, my Lord. Oh Yahweh, you are my strength, you are my life. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang luwalhati, ngayon at kailanman, Panginoon. Oh Yahweh, aking lakas, aking buhay. Oh Yahweh, aking lakas, aking buhay. Thank you, Lord po. Ayan, thank you Lord. Napakagandang awitin. So, kung i-relate ko yung kanta ni Brother Anel dun sa topic natin, kapag ka, di ba, when we are talking about self-care and we feel weak, kung saan mang aspeto, parang it's good to remind ourselves na, Lord, you are my strength. Ikaw ang aking buhay. So, parang kapag ka ni-remind mo yun sa sarili mo, babalik ka sa 100% energy, di ba? Ayan. So, ano naman? So, meron akong sunod na question sa inyo. So, tungkol nga sa self-care, nung nag-search ako sa social media ng hashtag self-care, di ba dapat lalabas na lahat kung ano man yung mga post nila about self-care? Kayo ba, pagka sinabing self-care, meron ba kayong mga indulgence na para sa when you say self-care, pag self-care equals magpapamasahe ako. When you say self-care, ay matutulog ako ng 8 hours. O kaya, ayun, ano ba yung mga indulgence nyo kapag ka sinabi na I'm trying to take care of myself. So, eto, ano ako dito, entitled ako dito, or reward ko to para sa sarili. Deserve ko to, oo nga. Sige, so si Eunice muna. Ano yung indulgence mo na masasabi mo na ginagawa mo yun para sa self-care mo? Ako po kasi, yung self-care practice ko po is, ano po, ngayon po kasi, as a student po, mas priority po namin ngayon yung maging, bukod sa matulog, priority po namin yung yung mental health. Kasi most of the students po nakakaranas ng mental health problem kasi hindi na nako-contain. Pero ako po, yun po kasi yung ko ngayon eh. And ang ko po kasi, mahilig po ako mag-journal. So, ayun po. Yun po yung para sa akin, binibigyan ako ni Lord ng reminder na ganun. So, ang self-care na inaano ko po is, pinapractice ko is about mental health. Kasi, pero mas pinaka-priority ko talaga spiritually. Kasi for me, kapag mas inalagaan mo yung spiritually mo, lahat na lang isusunod. Kasi connected yan mentally, emotionally, physically. Kasi, sabi nga po, diba, yung body natin, temple ni Lord. So, mas protektahan natin yung spiritually natin. Kasi lahat yan susunod na lang.
Amen. Thank you, Lord. So parang top priority when you talk about self-care is yung spiritual and then everything else follows, diba? Ayun. Thank you, Lord. Si Esa naman. Ako po, pag sinabing indulgence, di ba parang, ano ba? Parang yung madami. Or, Marami. oo, Oh. parang- Ako po, yung isang self-care method na ginagawa ko, since nagatrabaho nga po ako, pero work from home naman po ako, so, sa weekdays, talagang nasa loob lang ako ng kwarto. So, kapag weekend po talaga, doon ako lumalabas ng bahay. May mga times po na meron akong parang, pamper day, parang self-pamper day na papaayos ako ng buhok, papaayos ako ng nails, or kapag naman hindi ako lang mag-isa, yung mga kapatid ko, sinasama ko, yung family ko, kumakain kami sa labas, ayun po. For me, self-care din siya, in a way na, yun nga po, na nurture natin yung relationship natin sa pamilya and sa friends. And aside from that po, aside from yung physical and social, same po kay Sister Eunice na, hobby ko rin po talaga mag-journal. So, for me, siya parang indulgence din siya, Ate Hides, kasi bilang nagtatrabaho nga po ako, parang privilege po siya sa akin na magkaroon ng time talaga. And thank you, Lord, kasi work from home po ako. So may requirement talaga, naging requirement na po siya for me na kailangan talaga may quiet time sa isang buong araw. And yun nga po, si Lord nga po, 'di ba, nung nandito pa siya sa earth, si Lord umaakyat pa siya ng bundok para lang makipag-usap kay God the Father. So sa akin, ganun po yung ginagawa ko. Pagkatapos ng trabaho or every morning, nagkukulong po ako sa loob ng kwarto ko, sinasara ko yung kwarto ko. Tapos, papatugtog po ako ng worship music, and then, babasa po ako ng Bible, and then, magjo-journal po ako. Intrapersonal po kasi akong tao, so, napakahalaga ng self-reflection sa akin. So, bago ko mag-desisyon, kailangan talagang, Resolve ka na fully. Opo, at kailangan nakausap ko na si Lord ng matagal. Kaya napakalaking bagay po sa akin na may sariling time, may time talaga kay Lord. And ayun po, for me, yun yung number one self-care practice talaga, yung magkaroon ng time kay Lord. And yun nga po, diba, so si Jesus po, umaakyat siya ng bundok para makipag-communicate kay Lord. And sabi nga po, diba, sa atin na gayahin natin si Jesus. So sabi po sa Philippians 2:5, in your lives you must think and act like Jesus. So ayun po yung reminder din po sa akin na kahit na si Jesus nga, kahit ang dami niyang ginagawa, 'di ba? Meron siyang time Amen. kay God the Father. So ba't hindi po ako? Amen. Thank you, Lord. So parang nandyan yung famous na WWJD. 'Di ba? What would Jesus do? Yung parang yan yung paper test natin. So kung isipin mo, i-check mo muna, ano nga bang gagawin ni Lord kung siya yung nasa situation? So hindi lang thinking about yourself, pero thinking na you are a reflection of God, na kung ano yung magiging decision mo. And to come up with those decisions, kailangan you have taken good care of yourself, 'di ba? Yung thank you, Lord, kasi nandun yung top priority na spiritually, na kailangan nakaka-connect ka kay Lord and everything else follows, 'di ba? Ayun, si Leona naman. Sa self-care po sa akin, syempre, as you can see naman po, mahilig po ako sa makeup na. Since si mama nga po din, mahilig sa makeup, parang naman ako nga rin po. And also sa fashion po, yun po talaga ang ko ngayon. Parang tina-target ko po, since parang mas nadadala po ako sa social media. Mas po ako sa mga trending ngayon. Tapos po yung isa pa pong self-care po is also communication po with other people. Lalo na po yung pag may prayer meeting po kami. Kasi po sa isang week, meron po akong 2 prayer meeting, which is po kasama ko yung lola ko. Then yung isa pong prayer meeting namin kasama si Mama Nene with the GOG po. Tapos po, yung communication po kasi, kapag po kasi parang manghirap po makipag-communicate sa ibang tao kapag hindi ka marunong makisalamuha sa kanila. Tsaka ang hirap din po kasi parang kausapin yung mga tao kapag
hindi ka marunong makiusap ng ganito, ganyan. Kasi po, di ba kapag po yung isang tao walang communication or hindi po marunong magkipag-communicate, parang ang hirap po kausapin eh. And ang maganda naman po sa communication, kapag meron ka po nun, parang may i-share mo din po sa kanila kung sino po si Lord, na kaya mong i-share sa kanila kung ano ba yung ginawa sa ni Lord or kung ano yung mga nagawa na niya po sa atin. Ayun, thank you, Lord. So yung indulgence mo, yung pag-attend sa prayer meeting para ma-cultivate mo yung communication skills mo, and yung communication skills mo, magagamit mo naman pag-share kay Lord. Ayan, thank you, Lord. So bago ko tanungin yung mga nasa likod, isang awit muna tayo ulit, mga kapatid. So siguro si Sister Leona. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, paniranin ang isip ko. Huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Tingin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Tingin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Huwag mong hayaang mawalay sa'yo. Huwag mong hayaang mawalay sa'yo. Thank you, Lord Ayan. po. Thank you, Lord. Napakagandang awitin. So, hindi talaga natin yan kaya kapag nakahiwalay tayo kay Lord, no? Ayan. Sige, yung mga boys naman natin. So, ayun nga. So, ano yung mga indulgence nyo na, kumbaga, yung mga self-care na practices na ginagawa nyo? Yes, si Cromwell muna. Sa akin po, yung self-care na pinapractice ko is I spend time on myself. Like what? Tinitreat ko po yung sarili ko. Pag may small accomplishment, ayun. Ayun. Oo, very important yan, yung celebrate small wins. Oo, very important yan na magkaroon ka ng appreciation of yourself. Thank you, Lord. Sige, sa Angel naman. Self-care ko po, syempre, unang-una physical is yung basic hygiene. Syempre, Oo. ligo, especially ngayon mainit. Uy, nailigo ako. May violent reaction si ate. May reaction ka. And, ligo, syempre yun. Syempre dapat basic yun eh. Siguro sa other aspects, ituloy na rin nating self-care yung occasional ko na paglaro ng mga hobbies ko, especially basketball yan. Sometimes I catch up with friends, naglalaro kami ng basketball din. Social self-care ko din yun. But siguro yung pinakamasabi kong pinaka-routine ko na kasi, since gabi-gabi ko kasi itong ginagawa. And parang naging, ayun nga, routine na siya, is yung pagkakaroon ng quiet time. Bago matulog, ayun po,
kung ano mapulot kong libro, kasi marami akong libro sa bahay. And actually, yun pa pala, detail therapy ng mga books. Self-care din yun. Pag may pera, pag nakakaluwag. Kung ano mapulot ko na libro sa bahay, babasahin ko bago matulog. And syempre, madalas yung Bible. Kasi, ayun nga, naalala ko yung word sa 1 Timothy 4:8. Yun nga sabi, for bodily exercise has some value, but godliness has value in all things, having the promise of the life which is now and of that which is to come. So sa other version, yung word na godliness is translated as spiritual exercise. So ayun nga, nabanggit ko nga kanina na minsan nagbabasketball ako or mga other sports, minsan bike. Pero tinuturo pa rin ng Bible na mas mahalaga pa rin talaga yung pag-workout ng ating faith, yung spirit natin. Kasi it promises life both dito sa lupa and sa heaven. Yun po. Yan, thank you, Lord. So, kanina pa na-mention, no, palagi yung Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God. Palaging doon tayo bumabalik. Na, unahin mo si Lord, unahin mo si Lord. Maski na sinabi ni Lord na greatest commandment ko na, second greatest commandment ko na you take care of yourself. Pero bumabalik pa rin tayo doon sa first na love your God, di ba? Love the Lord your God. Ayan. Si John Floyd, ano yung self-care na indulgence mo? Sa akin naman po kasi physically po noon talaga, mataba po talaga ako noon eh. Tapos simula bata hanggang pagdating ko po sa teenage ko pa na mataba po ako. Tapos doon ko pa mahalin ko po yung sarili ko. Tapos doon po ako nag-start mag-gym po, magbawas ng kain. Tapos ngayon po, gumanda naman po yung katawan. Tapos ngayon, naging student athlete na din po. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Matagal ko na pong pinagpipray na maging isang student athlete po. And ayun, ang hirap din po. Ano sports? Basketball po. Okay. Tapos ayun po, nag-fasting din po ako. Tapos meron din po akong verse po. 1 Timothy verse 4-8. Physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable in every way, because it promises life both for the present and for the future po. Sinasabi po dito na mahalaga po yung physical, po talaga natin, exercise. Pero mas mahalaga po yung spiritual exercise po. Ayun po. Tapos, dagdag ko din po, may quiet time din po. Tapos, kinakausap ko po si Lord. Tapos, minsan nagrarant din po kay Lord sa mga problema ko po. Ayun po. Ayun, actually, Thank you, Lord po. may nagre-react na lola sa background. Ano daw problema mo? Ayun, so, alam mo, parang isang sign yan ng healthy relationship with God. Yung kapag you come to God with no filter, parang sasabihin mo kahit ano yung nararamdaman mo, hindi ka nahihiya sa Kanya. Ibig sabihin, ganun kayo ka-close. Pero yung kapag lalapit ka kay Lord na parang, very nice words lang yung sasabihin mo, na parang takot ka to offend Him. Parang, gano'n ka nga ba ka-close kay Lord na parang you cannot come up to Him, yung pureness mo, na hindi mo mailapit sa Kanya. So, it's good na nabanggit nila na nakakapagsabi siya kay Lord, whatever, walang filter. Alam nyo kasi yung iba, when you talk about self-care, sometimes they feel guilt. Kapag meron silang ginagawang ganun, balik tayo dun sa una na parang ang gusto kasi nila to serve others. Serving others is serving God, parang ganun. So, meron ba sa inyo, siguro maski isa lang, na when you indulge yung self-care na practices nyo, sometimes you feel guilt when you do that. Meron bang ganun? Sige po ako. Yes. Ako po, Ate Hides, pwede ko siyang i-relate sa people pleasing eh. Kasi, ang nangyayari po sa akin naman, hindi po ako marunong masyado mag-no sa ibang tao. So, another self-care din po yan na dapat matuto rin po tayong tumanggi din sa, lalo kapag hindi mo na kaya. Oo, to prioritize Diba? yourself. Opo. So, ayun po. For example, yun nga po, katulad po sa work ko kahapon. Yung manager ko po nagsabi na sa akin na mag-overtime kayo ngayon. Hindi ko naman po in-expect na overtime po talaga siya. So, natapos po kami ng 2:00 na
Actually po, hindi pa po yun tapos. Babalikan niyo pa mamaya. Ang nangyari po, naglakas loob na ako na magsabi sa kanya na meron po kasi akong pupuntahan mamaya. Kailangan ko na po, hanggang gantong time lang po talaga ako. And I think, mahalagang part din po ng self-care yung knowing your boundaries din. Amen. Kasi po, yun nga po, paano kung, for example, ngayon, Hides, di ba, meron tayong GMG. Paano na lang po kung nagtuloy-tuloy ako, na inabot ako ng madaling araw hanggang anong oras na, paano ako makakapunta dito? So, kung may guilt po, yes. Kasi nga po, ako personally, meron po akong, parang, wino-workout pa na people-pleasing attitude. Pero, one step at a time, I think small win na po yung ginawa ko kanina na I set my boundary na hanggang ganito na lang po ako. And yun nga po, kapag meron tayong mga ganun, kailangan talaga alam mo yung boundary mo kasi paano ka makakapag-serve sa iba at paano mo serve si Lord kung puyat ka. For example na lang po ngayon nga, di ba? Oo. So, ayun po. Ayun, thank you Lord. Oo, well hindi lang naman ikaw yung ganyan nakakaramdam ng guilt kapag inuuna yung sarili. Kasi nga, ako rin lalo na nung nag-aaral ako, so di ba parang self-care dapat nga 8 hours ang sleep mo. Pero nung nag-aaral ako, feeling ko kapag hindi ko pinagpuyatan yung isang exam, tapos hindi naging maganda yung result, grabing sisi ko sa sarili ko na sabi ko na dapat nag-review pa ako ng another 2 hours eh. Yung ganun. While kung halimbawa, sige nagpuyat ako for another 2 hours and then ito yung naging outcome, parang at peace ako sa sarili ko. So ganun din ako na parang sometimes, tama pa ba yung ginagawa kong self-care na para lang, tama pa ba yung reasoning ko na ganito dapat. So kailangan talaga nating i-workout kasi actually hindi lang yung mga ganyan. Marami pang ibang mga self-care na wrong view ng world about self-care. So, i-share ko lang ng mabilis. So, yung iba, parang they take self-care as a form of escape. Na parang meron silang problema, they cannot deal with it, so they will just escape. Parang tutulugan ko na to. Tapos, pagising, tutulog ako ulit. Natulog. So, parang hindi pala siya healthy that you will just escape kung ano man yung mga problema mo kasi it will still exist. So dapat, yes, give yourself some time para to recover pero you have to deal with the problem kasi kailangan mo lang naman ibigay yun kay Lord and humingi ka kay Lord ng wisdom. Lord, sige po, pakiayos nga po to. Ano po bang kailangan natin gawin? Hindi yung itutulog mo siya na itutulog and you will label it as self-care kasi hindi, kailangan ko lang matulog kasi kailangan ko makapag-isip ng maayos. Pero pala, yung self-care na sinasabi mo is already escaping the reality. So another wrong view about self-care is yung self-medicating. So yung iba, they find healing ng sources naman na hindi naman nag-fill up. So halimbawa, siguro, kailangan ko medyo pampa-uplift sa sarili ko. Kailangan ko siguro ng, mag-milk tea, yung ganyan. Yung sige, medyo na-stress ako. Kape nga tayo dyan sa kanto, yung ganon. Yung parang meron kang mga sarili mong minimedicate sa sarili mo na, yes, meron kang mga problema, meron kang mga self-care concerns, and then, ikaw sa sarili mo, you do not ask na wisdom from God na paano mo nga, balik kagaya dun sa kanina, hindi mo na tinanong si Lord, Lord, paano ko to i-resolve? Ang ginagawa mo, ay mukhang masarap yung kape, makapagkape nga. Pero nagkape ka lang, hindi ka naman nag-quiet time kay Lord. So, pa din yun, hindi pa rin yung self-care. And then, yung pinaka-worst is, kapag ka yung self-care mo is naging addiction na. Kasi nga, meron kang ginawang escape, meron kang ginawang self-medication, and syempre, mali yung self-medication mo kasi hindi ko yung doktor ng problema si Lord Dapat sa kanya mo kukunin yung reseta. Kaya lang, dahil mali yung gamot mo, nagtitake ka ng wrong medicine, hindi siya nasusolusyonan yung self-care issue. So, nagkakaroon ka ng addiction na parang milk tea ka na ng milk tea, pero hindi nawawala yung stress mo, o kaya sometimes yung iba, diba, worse is, nagkakaroon sila ng substance abuse. So, yun yung malungkot na part na sometimes gusto nilang to escape from reality na na-abuse na rin pala nila yung sarili nila, na parang yung self-care nila is nagiging twisted na. So, yun napakahirap na solusyonan kasi kapag hindi ka nga connected kay Lord. So, kaya talaga, kung ano man yung issue natin sa self natin or sa surroundings natin, very important kagaya ng mga shinare nyo kanina, connect ka kaagad kay Lord kasi siya yung
siya yung magdadirect ng path mo. O, ito yung problema mo, anak. Alam ko. Ito na yung solusyon. Yun, kailangan lang pala nating lumapit kay Lord. And, ayun, hindi lang tayo nagte-take care sa sarili natin kasi part of us is the Holy Spirit. So, God is also taking care of us. Ayun. So, bago siguro ako mag-recap, so, yung last song natin, Esa. Thank you, Lord. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I made my bed on the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, your hands will guide me and hold me fast. You were always there for me. Jehovah Shammah, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Elyon, Jehovah Nisi, Jehovah Ra, Jehovah Shalom, Jehovah Chidkenu, my righteousness, my Jesus, my Lord and my God. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Again, nakakaiyak. And alam niyo na kung bakit ako naiiyak. Ayun. So just to give a recap. So, yun nga, self-care is number 1, very important kasi nandun siya sa second greatest commandment ni Lord. Na hindi lang pala love God, hindi lang pala love others, pero nandun din yung as yourself. So, we have to love ourselves. And then, another point is, yun nga, sometimes, we view self-care incorrectly kasi sometimes we wanted to be selfless na nagiging self-neglect na pala siya. And yung kabaligtaran naman noon is, yes, we indulge ourselves into our self-care pero nagiging narcissistic na pala tayo. Nagpa-practice na pala tayo ng idolatry. Sarili na pala natin yung tinataas natin. And then third point nga is, sometimes na-overwhelm tayo ng whatever issues we have with ourselves na we take the world's advice about self-care. So, minsan mali na yung nagagawa natin. Nandyan na yung escaping, nandyan na yung self-medicating, nandyan na yung addiction. When in fact, ang dapat pala nating balikan si Lord kasi siya yung number 1 na nag-utos sa atin. It is a commandment na for us to take care of ourselves. So, another verse siguro, thank you Lord sa mga verses na shinare nyo mga kapatid. So, very true yun. Sabi nga natin, yung we know that we, whatever, kung ano man yung sinishare natin or yung pinanghahawakan natin, that is the truth kasi salita yun ni Lord eh. So, binigayan sa atin ni Lord noon pa, pero hanggang ngayon, very relevant pa rin sa atin. So, another verse to support is yung sa Ephesians 5:29.
After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. So, 'di ba? Parang nandun sinabi nga na si Lord nga ganun din yung ginawa niya. He showed it to us how to take care of ourselves. So, dapat ganun din tayo na we should not neglect ourselves and we should give importance doon sa ating self-care. Ayun. So, thank you, Lord. Meron pa ba kayong mga few words? Or we can close in prayer? Sige. So, close in prayer tayo and then yung ating closing song. So, let us pray, mga kapatid. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Lord, sa wisdom na dumaloy po sa bawat isang nagsalita, Lord God. Thank you, Lord. Nawa po, Panginoon, lahat po ng nakinig, Panginoon, ay pagyamanin po nila yung mga natutunan nila dito po sa CSM edition po na ito. Lord, nawa po, palagi po kaming ma-remind, Lord God, kung ano po yung tama na self-care po para sa amin. And Lord, nawa po, sa gagawin po namin ng mga self-care practices namin, Lord, it will give you glory, Lord God. And Lord, sa lahat po ng gagawin namin, please direct our path. And Lord, ikaw na po ang bahala. So ano man pong cares and concerns, Panginoon, na meron po kami ngayon. Lord, muli po, maraming salamat. And we love you, Lord. We glorify you. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So kanta na tayo kay Lord. Hangad ko'y matupad sa buhay ko ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang buhay ko ngayon binago mo lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon pinagpala mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang buhay ko ngayon binago mo lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Thank you, Lord. po. Salamat po, mga kapatid. God Ulit po. bless. God bless po. 2 Timothy 2